Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung card, pauna mensahe ni Virgo, what seems impossible is possible. Just believe. Okay? So, kaya wala naman talagang imposible, 'di ba, sa mundo. Walang imposible lalo-lalo na kung iaalay mong lahat sa Panginoon. Lalo-lalo na when you are offering everything to God, talagang anything could be possible. Kasi gagawin niya ang lahat, no, para mangyari mga bagay na gusto mo din mangyari, provided that it is for your best interest, provided that it is for your highest good. When you offer everything to God, no, everything is possible, anything is possible. Okay? So what else? We have only think positive thoughts as your desires are manifesting. Okay? So mag-isipin mo lang kung ano ang positibo. Always focus on what is positive. Always focus on what is possible. 'Di ba? Dahil lalo-lalo na sa ngayon na yung mga heart's desires ninyo, yung mga dreams ninyo or mga pangarap ninyo, 'di ba? Ay maaaring mag-come to fruition na, maaaring mag-manifest na sa buhay ninyo. Okay? So, you are never alone. Okay? Magtiwala ka lang na hindi ka nag-iisa. Sa physical realm, you are never alone. Sa spirit realm, lalo-lalo na. Diba? Hindi ka nag-iisa. Archangel Michael, the rest of the angels are always there for you and with you. Ang Panginoon, ang mga spirit guides mo, they're always there for you. They're just a prayer away. Kung kailangan mo sila, they're just a prayer away. Kailangan mo lang tawagin sila, kailangan mo lang magdasal, no? They're just a prayer away. Kaya huwag kang mag-alala. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. At maraming salamat din for those who are not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button sa baba ng video. Thank you. So, we have don't give up on love. Okay? Huwag kayong susuko. Sabi dito, relationship you can cherish can be healed. Allow me to clear the way to forgiveness so that love can thrive again. So, baka ang iba sa inyo rito, um, siguro merong hindi pagkakaintindihan. Maaring ang iba sa inyo dito ay merong ang tawag dito, merong gap, no? Baka merong communication gap, something like that. So, wag mong sukuan. Kasi, maaring ano lang ito, this is just a challenge, no, para sa relationship ninyo. But that doesn't mean na magi-give up ka na or that doesn't mean na isusuko mo na ang inyong pagmamahalan or ang inyong relasyon. 'Di ba? So, kaya nga, parang ino-offeran kayo dito ni Archangel Michael, sabi niya, allow me to clear the way for forgiveness. 'Di ba? So that life can thrive again. Kasi, hindi ito rason para magkahiwalay na kayo ng tuluyan. O ano man itong problema ninyo, ano man itong hindi ninyo napagkakasunduan sa ngayon, mapag-uusapan pa yan, maayos pa yan. 'Di ba? At tutulungan nga kayo ni Archangel Michael na mawala yung mga balakid, 'di ba? Para magkaroon na sa puso ninyo ng pagpapatawad, para magkaroon na sa puso ninyo ng room, 'di ba? Para magkaayos kayong muli. Okay? Sabi dito, open up to your spiritual gifts. Remember that your true nature is spiritual and not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. Okay? So, buksan mo daw yung inyong isip. Buksan mo yung sarili mo. 'Di ba? Para sa pagpapatawad, buksan mo yung sarili mo para sa lahat, no, ng pupwedeng um, oportunidad na dadating din sa buhay ninyo. Lalo-lalo na, no, sa ngayon, parang there is an opportunity for you na dadating, for you to embrace, 'di ba?
your spiritual gifts. Baka, kumbaga parang magigising kayo yung diwa ninyo, yung damdamin ninyo magigising para na, ah, para na magawa ninyo yung mga bagay 'no, na nararapat ninyong gawin that can lead you towards, your soul's growth, 'di ba? So, what else? Prioritize self-care, Virgo. Baka masyado na kayong pagod, masyado na kayong na overwhelm siguro sa obligasyon, responsibilidad ninyo, you know? At, kaya may panawagan na sa inyo na unahin mo naman yung pag-aalaga sa inyong sarili. Taking care of yourself, taking care of your physical body, your mental health, 'di ba? Kasi, parang lagi ninyong inuuna yung kapakanan ng iba. Sabi dito, you do so much for others, 'di ba? Parang ang una-una ninyo lagi yung kapakanan ng iba, kabutihan ng iba, inaalagaan mo sila, inaasikaso mo sila, pero yung sarili mo parang na overlook mo din. Yung sarili mo parang, ah, yung sarili mo naman yung hindi mo napapansin, 'di ba? Yung mga gano'n ba. Kaya it's time for you, sabi dito, it's time for you to experience the love you deserve, 'di ba? And allow others to help you din naman. Kasi baka meron din naman mga tao na gusto ka rin nilang tulungan, gusto ka nilang tulungan para mapagaan yung inyong mga duties and responsibilities. So, allow them to help you. Allow them to give you a hand, 'di ba? Hindi masamang tumanggap ng tulong, hindi masamang humingi din naman ng tulong, 'di ba? We are all entitled, no, to ask for help and to be helped. Kaya ano din, maging welcome ka din, no, sa pagtanggap ng support coming from other people. Hinihingi mo man or hindi mo hinihingi, 'di ba? So, kaya ngayon ano, sabi dito, prioritize self-care. Unahin mo muna na alagaan ang sarili mo this time. Kasi 'di ba, isipin ninyo, kung kunyari 'di ba, lagi nga lang ang ibang taong inuuna mo, inaasikaso mo, tapos napapabayaan mo din yung well-being mo. So, papaano na? Sino na mag-aalaga sa kanila kung ma-drain na yung energy mo? Ikaw na yung mahina ang katawan, ikaw na yung hindi masyadong makagalaw kasi ikaw na yung na-compromise yung kalusugan dahil hindi mo na alagaan ang sarili mo because you were focused on pag-aalaga sa ibang tao, hindi ba? So, just imagine that kung yan ang sitwasyon. So, kawawa din, hindi lang ikaw, kundi pati yung mga inaalagaan mo. Kaya kailangan, lagi mong uunahin ang pag-aalaga sa sarili mo so that you would have enough energy, 'di ba, na magagamit mo para magawa mo, ma-perform mo yung pag-aalaga mo sa ibang tao. Kaya always prioritize yourself. Lagi mong uunahin ang pag-aalaga sa sarili mo para you would have enough energy, no, na magagamit mo sa pagpapatuloy ng buhay, pagpapatuloy na pag-aasikaso ng mga kailangan mo din sa buhay mo at para sa iba. Okay? Kaya wag mong ilalagay sa huli, yung pag-aalaga sa sarili mo. Simulan mo na from here on, prioritize yourself, okay? Alagaan mo muna ang sarili mo. Or while you are taking care of other people, also take care of yourself. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.